The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at masayang araw po sa inyo. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa local government code. At syempre, ngayong araw kasama natin ang nagbabalik, ang napakaganda at napakagaling na Kagawad Marie Formentera Ferrer. Maayong hapon, kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinakapipitagang kapitan, Kap Dondon Francisco. Salamat, Kags Marie! Salamat at sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging maiiwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito sa Barangay Tayo. Hello, hello, Welcome hello. back mga kabarangay at syempre Siya pa nag-welcome back. namiss ko po ang ating mga host, ang Iba ating rin to. mga napakagaling na mga host for the past month. na nawala tayo. Alam mo, Kap, nung Pinangunahan pagdating ko niya na. dito, akala ko special guest natin ang dumating. Oo nga. Oh, pero Kagawad Marie, na-miss ka namin dito sa Barangay At syempre, Tayo. mas na-miss ko tong program na to. And alam mo, nakakatuwa kasi talagang it goes to show na talagang laging sinusubaybayan at pinapanood ang ating programa. Kasi in every event na napupuntahan ko, madalas talaga tinatanong na, Kags, kumusta ang sa barangay tayo? I-regards mo kami kay Kags Butch, kay Kap Dondon, kay SK Mai. At nakakatuwa po dahil ngayong araw na ito ay makakasama niyo po ako muli. At syempre, sa abot ng ating makakaya ay sasagutin natin higit sa lahat yung mga recent questions at mga on fire na mga balita. Kaya naman si Kags Butch, alam ko marami tong gusto pang sabihin sa atin. At mamaya, meron din tayong kasamang special guest. Yun po ang totoong special guest natin ngayong araw na ito. Siya special host. Well, maraming salamat. Kags Marie, welcome and hope you stay forever. Iyan. Yun ah. Kasi recently, Kags, marami kasing mga naging seryoso bigla yun. Marami kasing bullying na nangyayari sa mga eskwelahan, nakikita natin sa social media, sa FB. And it's getting out of hand, Kap, na dapat talaga makialam na ang sa pakiwari natin at sa ating pagsusuri at sa pagtatanong, dapat talaga ang barangay nangungunang makialam na dyan. Of course, marami nagsasabi na merong Anti-Bullying Act of 2015 ba o 2023? 2013. Yes. Okay, na i-adapt na lang ng barangay. And sa atin naman, okay naman, madali naman kasi mag-adapt, Yung implementation, yun ang tanong eh. Second, ano ba yung coordination? Especially when children are involved. Kasi ang unang-una talaga, especially kung kagaya ng guest natin ngayon na si Kagawad Carl, ang barangay nila katabi ng eskwelahan. So halimbawa, hindi naman siya sabi doon, pero kung may mga nangyari sa eskwelahan sa ating mga kabataan, ang unang-unang dapat na lumisponde ang ating mga barangay. Dapat siguro magkaroon ng legislation regarding sa coordinating body man lang na pagsusumbungan ng mga estudyante or pagsusumbungan ng mga magulang para maayos ang mga ganitong sitwasyon. Nais mo natin kunan ng panig si Kagawad Marie dahil matagal siyang nawala. Alam mo talaga itong Anti-Bullying Act na to, napakaganda nito Kags, honestly. Problema kasi, sa act kasi, it depends on the barangay if which part of the law is allowed or yung, kumbaga,
dapat kasi depende sa implementation kung appropriate ba sa barangay nila yung sinasabi ng batas. Pero yun nga yung sinasabi natin, once you adopt, pwede nyo pong tignan yung mga provisions na applicable po sa inyong mga barangays. And might as well, sana matignan rin dito kasi pag sinabi nating bullying, talagang napapasama yung salitang mental health. Yes. So, I agree. Tama. mas maganda po talaga na kapag gumawa rin tayo ng ordinance, based on this law, is gumawa rin tayo ng mga provisions naman, pagdating naman sa mental health, na kung saan incorporated silang dalawa, na talagang mapagtitibay. You know what the problem of our laws? Talaga, napakarami pong magagandang batas ng ating bansa, ng mga lungsod, probinsya, even mga barangays. Ang pinaka nakakalungkot lang po talaga ay yung pag-i-implement natin. Yung paglalagay natin ng ngipin sa mga batas po natin. At minsan kasi, yun din yung mga batas na natin taken for granted. Kasi less, less appreciated at the same time, siguro less priority. Kaya siguro, dito, usually, ang nakikita ko, once meron ng incident na nangyari, saka nagkakaroon ng appropriate action, proper action, immediate action. Kumbaga, hindi na tayo nagiging prevention. Hindi In which, proactive. yun talaga sana yung essence ng batas na ginagawa po natin. So, eto, may mga ginawa rin naman tayo, Kags. I think pwede naman natin to i-post sa ating Facebook page para makita rin ng ating mga kabarangay kung ano yung tinutukoy natin na Anti-Bullying Act of 2013. Yes. Ang tanong ko kay maraming salamat, Kags Marie. Ang tanong ko kay Kap, kung meron na siyang experience na untoward incidents sa kanilang mga eskwela, kasi ang inyo pong barangay hall, katapat din po ng eskwelahan, ano? Yes. At kung meron mga magulang na directly nagsusumbong po sa inyo, Una muna sa lahat, na-miss ko talaga si Kags Marie. Di ba? Ang galing no? Tama yung sinabi ni Kags Marie. At yung tanong naman ni Kags Butch, may yung harapan po ng aming barangay hall ay school. Kaso hindi po siya pang high school, pang hanggang elementary lang po siya. Prevention is a cure. Sa akin parang gano'n. You have to be proactive. Usually, lagi po akong present. Ako rin po yung SPTA president po ng school. So usually, kailangan po medyo yung presensya po ng isang magulang o presensya ng mga namumuno sa SPTA, sa HPTA, saka sa barangay ay dapat laging present. Regardless, kahit hindi ho barangay, punong barangay ang SPTA o kung hindi kagawad, basta kailangan maganda ho ang koordinasyon ng dalawa. Kasi doon pa lang, plus the fact na kailangan maganda rin ang samahan ng mga guro at mga non-teaching personnel sa barangay, doon pa lang po masusolusyonan na yung kung pwedeng mag-escalate yung bullying. Tama si Kags Marie. Again, may kaakibat na problema sa pag-iisip ang bullying or psychological. Kasi minsan, yung bata na nambubully ay hindi niya mailabas yung something na meron siya palang problema sa bahay or sa komunidad or mismong sa mga teacher niya. Hindi niya mailabas May mga ganun na naiipit yung emotions niya, naiipit yung sa pag-iisip niya. Tapos ang ginagawa niyang recourse ay to hit or mas makasakit ng iba o mambully. So kailangan meron kang tama na dapat may kaakibat na aksyon patungo dun sa kung ano man ang mga problema ng mga naisusumbong ng mga nambubuli. At the same time, yung tanod mo, kasi meron din pong high school na malapit sa amin, hindi high school, ano tawag doon? Yung basta integrated school, yung from grade 7 and above, meron din pong malapit sa amin sa next barangay, sa Barangay Vergara, na mga mag-aaral naman ng Namayan ay talagang nandun na kaagad, nakaabang na yung mga tanod namin para at least wala nang violence na pwedeng mangyari. Lalo na pagpasok ng aming mga kabataan dun sa aming jurisdiction. So kailangan talaga yung yung presence mo
sa mga barangay officials. Yun yung aming ginagawa po doon. Maraming. May dadagdag ako, Kans. Kasi there was an incident, this year lang nangyari, na yung binubuli, nakapatay. Student po ito, estudyante Yeah. po ito. Nakapatay siya dahil binuli siya, napuno na, kakabuli. Tapos nagulat na lang kami na sobrang tahimik sa school. Yun yung mga observation ng mga counselors, the teachers. Yun ang laging sinasabi. And then eventually, yung bata, dahil lang sa sobrang siguro pikon na siya, yun ang pinakamasamang nangyari. Nag-snap. Yes. Oo. Dagdag ko lang, Kags Butch, malaking porsyento rin dito yung SK. Yes. Yung SK, kailangan may programa para sa mga 15 years old and above na nag-aaral din. Kasi yung usually yung mga bata, yung mga grade school, takot pa yan hindi pa masyadong nambubuli yan Yung medyo nakakaano yung nasa Yung that grade age, 7 yes. pataas, yung ganung age na sakop ng SK. So yun yung dapat tutukan ng SK. And speaking of which, mga kabarangay, alam natin na karamihan at halos lahat po ng barangay, especially the SKs, ay nagse-celebrate po ngayon ng kanilang Linggo ng Kabataan. Yeah. So, ayun, sa mga SK po natin, Sangguniang Kabataan, I hope this kind of program would be part of your activities, lalo na pagdating sa mental health awareness program, dahil napakarami pong mga NGOs, mga stakeholders, even yung mga nasa Department of Health, na gusto at willing na makipag-partnership, collaboration project with you. Kasi it always not boils down naman po sa budget alone Yes. Talagang it's a matter of how you create relationship and good coordination and communication po dun sa mga proper offices na kung saan mababaan at ang makikinabang po nito is yung mga kabataan natin, whether in school, out of school youth. Kasi basta tandaan natin, pag 15 to 30 years old ang range, yun po ang scope ng Sangguniang Kabataan. Maraming salamat. Alam nyo, just to piggyback doon sa sinabi ni Kagawad Marie na ang bullying is not limited to physical, pati verbal and cyberbullying, pero pati na rin mental. And ang sinabi nga ni Kap, malaki dapat ang role ng SKs dito sapagkat yan naman ang mga naboto rin sa kanila at yan ang pinakikisamahan nila. I think kahit man lang hindi na ordinansa pero meron ka laging public consultation sa SKs at saka sa mga kabataan regarding dito na may malalapitan ang mga nabubuli sa schools. Kung nahihiya sila lumapit sa magulang dahil lalaki, at nandiyan yung mga SKs, meron dapat proseso na pwedeng sasabihin ng mga SKs na pwede kang lumapit sa amin at pwede namin kausapin ng inyong professor o teacher para maayos natin ang ganitong klase ng mga pambubuli. Hindi naman kinakailangan din na ordinansa, legislation agad Yung the mere talking to students, to the student body, kasama ang GPTA, kasama ang mga stakeholders, kasama ang mga estudyante, mga tannods na pwedeng umawat at mabilis na response through yung SKs na ginagawa nilang malaking programa yan, napakalaking tulong sa mga kabataan. Not only sa mga kabataan, even yung sa mga magulang. Yes. 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 Right. Ano yun all hands on deck. Yes. Kasi sila yung future So, mapa SK ka, barangay ka, SPTA ka, non-teaching o teaching personnel ka, tanod ka. All hands on deck tayo dyan dahil napapanood nyo naman siguro yung mga nangyayari na may pinatay, mayroong nagbubugbugan, nagsasabunutan sa kalsada, parang mga Tsaka sabog. nagra-riot. Yeah. Di ba yung nag-aabangan sila sa labas ng schools? Grabe. Kasi definitely hindi lang naman po sa mga lugar siguro natin Kap nangyayari yan at Kags. Kahit sa ang areas ngayon, nangyayari yan. Kasi they wanted to feel superior Totoo. So, yun yung nakakalungkot doon. Kaya nga itong bullying na to, hindi lamang to sa cyberbullying, hindi lang cyber ang usapin dito. Kumbaga, pangkalahatan talaga, in nature dapat talagang tinatakal to. Most especially
dapat talaga po, ang pinaka binababaan natin ng programa na to ay yung mga eskwelahan. Yeah. Kasi from there, ano na yun kumbaga may domino effect na po yan sa ating mga, Tama. not only sa mga barangays, but sa personality itself ng mga kabataan. Malaking impact na po ito na, again, babalik ako sa sinabi ko kanina na hindi siguro napapansin dahil hindi siya ganun kalaki, but the impact itself, malaki pong bagay yun. Ayun, maraming salamat, Cap Dondon at Kagawad Marie, na talagang ganadong magsalita after 1 month na wala din eh. 1 month of hiatus. Yes. Ayan nyo, at tututukan po natin yan at isa pong call to action at challenge para sa ating SKs at sa lahat ng mga stakeholders involved, including our barangay. Kaya maya-maya po sa second segment, babalikan po natin ang mga BSKE registration na nangyari at mga pangyayari rin sa upcoming daw na BSKE according to Comelec Chairman George Garcia. Pag po kayong aalis, magbabalik po kami din sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.